ang panaginip ng isang bata na nakatira sa Valenzuela City. Sabi niya, nakita niya na lamang ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malawak na damuhan. Maya-maya pa ay may mga bumaba mula sa langit. Nakita niya ang mga ito na nakabaluti ng ginto at mayahalin tulad ang mga pakpak nila sa isang puting kalapati na napakalalaki talaga. Napansin niya rin na wala itong mga muka. Mapuputi ang mga buhok at doble ang laki nila sa normal na tao. At dinala siya ng mga ito sa isang lugar na napakalawak. Habang tumitingin siya sa paligid ay napagtanto niya na ang lugar na iyon ay isang malaking imbudo. Sa palibot ito ay may matataas na poste. Napakalawak talaga ng lugar na iyon at napakaliwanag din. Habang tinatanong niya ang paligid, naramdaman niya na parang may kung anong bagay na nasa bibig niya. Nang dinuran niya ito, nakita niya na ito ang ngipin niya na matagal nang sumasakit. Pero nagtataka daw siya dahil lumaki ito ng mas malaki pa sa kanyang ulo. Habang pinagmamasdan niya ito, nagsalita ang isa sa mga lalaki na nagdala sa kanya doon. Sabi sa kanya nito, "Itbato mo yan sa butas." Kahit naguguluhan, naisip niya pa rin na ito'y sundin. Ibabato niya na sana ang malaking ngipin. Napatingin siya sa lalaki at napansin niya na nagkaroon ito ng bibig at nakangiti ito sa kanya. Inulit ng lalaki ang sinabi niya. Sa pagkakataong yon, ginawa niya na ito. Ibinato niya ang ngipin sa gitna ng malawak na imbudo. Habang gumugulong ang ngipin papasok sa gitna ay nagising siya sa sigaw at katok ng tita niya sa pinto nila. Kinausap ng tita niya ang tatay niya at nalaman niya na ang lola niya ay namatay na. Sa mga kinentuhan niya ng panaginip na ito ay may mga nagbigay ng kanilang kuro-kuro kung anong kahulugan nito. Ang pagkakasaad ng mga nagbigay ng kuro-kuro sa kanya ay ang lola niya, ang ngipin na yon at namamaalam na sa kanya.